Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Bakit maraming mahirap na Pilipino? Sa opinion mo yun, sa tingin mo lang. Cheers sa akin, madaming mahirap na Pilipino dahil sa kanila din, sa sarili rin nila. Kasi syempre hindi ka naman magiging maayos kung hindi mo rin ipipilitin na maging maayos ang sarili mo. So ano ko kasi doon, maraming Pilipino kasi ang palaasa. Unang-unang palaasa, mahilig sa mga paniniwala ba. Marami kasi tayong mga paniniwala na ganito, ganyan. Na parang sa normal na tao, kung konsidera nila yun, lalo na dun sa mga hindi ganun na naabot ng teknolohiya ng mga kasamahan natin, ng mga kababayan natin. Tapos ang rin kasi doon na marami rin kasi tayong mga tradisyon talaga eh. Saka yung parang imbis na ikaw makakapag-ipon ka, ibibigay mo sa kapamilya mo. Diba? Tapos ang bukod pa kasi rin doon na naghihirap ka dahil excuse me lang pare excuse me. Wala ka rin initiative. Diba? Asa-asa sa ganito, asa-asa sa ganito. Doon. Sa gano'n. Tsaka rin kasi tayo marami rin akong mga naobserbahan na na kaya sila mga naghihirap dahil sa umpisa na sila magagaling. Parang hindi nila na-focus yung enthusiasm nila, yung energy nila na pag kunwari nasita sila, parang imbis na mag-move pa rin sila forward, parang ayoko na kasi ganito. Mahiya na ako, di ba yung mga ganito? Sumusuko na kaagad. Okay pa ako. So, imbis na baka maabot na nila yung pangarap nila, yung mga dreams nila, dahil nga nasita sila, parang nawala na ng gana. Bill out na boss. So, more on culture sa ugali ng mga Pilipino. Oo, kasi nandun naman talaga yun eh. Kasi kung hindi ka rin naman, kumbaga lumaki ka sa ganitong pananaw kasi. So, ibig sabihin nun na parang ikaw, hanggang pagtanda mo, kung hindi mo babaguhin yung sarili mo, parang nakakulong ka doon. Parang hindi ba yung out of the box? Yung context na out of the box. Kung hanggang dito ka lang kasi, parang, eto na kasi ako parang wala ka nang magagawa, ganito na ako. So kung hindi mo rin itatry, hindi mo rin pipilitin na magbago ka o umakma ka doon sa sitwasyon, hanggang doon ka na lang. Parang maraming Pilipinong mediocre yung sinasabi mo eh. Ganun na nga rin. Parang okay na sila sa ganito, hindi kaya parang okay na sila sa ganito kasi ang hirap na umangat eh. Isa rin yun, kasi syempre sa ngayon kasi marami akong nababasa na mahirap sa Pilipinas kasi kapag nga umangat kami, mga nagagalit sa'yo. So yung na rin na talagang nasa tradisyon na rin kasi natin sa kultura na rin natin na kapag medyo may nakita kang makakasagabal ko sa mga goals ko, parang ginagawa mo rin ng paraan para masiraan itong tao. Hindi ako galit. Kaya yun, yung... Ang dami niya ngayon sa social media ng mga, lalo na yung mga kumikita sa social media, mga influencer na may umangat lang. Pasok sila, pwedeng strategy talaga nila yun para gumawa pa ng pera. Pero makikita mo dun yung parang pangit na ugali ng Pilipino na talagang hinahatak mo babae, no? Oo, ang isa pa kasi doon, kunwari, etong nakita ko may nagpatok na negosyo, tapos gagayahin mo rin, tapos yung parang kumbaga, ginaya mo nga siya, tapos medyo nag-improve ka. Pero yung naman na meron pa rin comment na parang nakasira ka ng ibang, parang huwag yung yan kasi kagaya dun sa nabaltaan ko na malakas yung negosyo nila ng mga lutong ulam. Tapos parang di naman daw ng issue na may mga uod. Parang gano'n. Doon. Imbis na pareha silang kumaangat, naiwanan yung isa. Kaya syempre, nakaka-apekto rin yan kasi yung pagpupursige mo kasi para sa buhay mo yun para umangat kayo. Kaya lang kung gusto mo, mahirap kasi gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon ng kahit pa paano, umangat ang buhay mo. Kaya lang kung nasira ka, mahirapan ka rin talagang makabangon. Lalo na kung naka-apekto yun sa negosyo mo, sa reputasyon mo. True. Bakit kasi ugali bakit naman kasi talaga ugali ng mga Pilipino na sobrang nakakasira. Ang hindi natin manira, pero kahit saan tayo magpunta, kahit anong bansa tayo magpunta, nakakaangat ka na,
Pinoy versus Pinoy din yung laban eh, hindi naman ibang lahi. Yung kababayan mo nga daw ang mag-aano sa nasa ibang bansa. Ay, saan ka pumunta eh? Pero hindi naman din kasi lahat nga ganun. Kasi syempre may mga tao rin naman na talagang tutulungan ka. Kaya lang nga, syempre, dahil nga yung sa pagiging mahirap na pag-uusapan, ano ko rin kasi doon na kahit na ano yung harapin mo, kahit ano yung pagsubok na harapin mo, kahit ano yung mangyari, talaga nasa sa sarili mo kasi. Totoo naman yun. So, hindi siya external factor. Kailangan, kumbaga, sa'yo magsimula. Oo, kasi hindi mo naman you cannot give what you do not have. So, kung wala ka namang enthusiasm, wala kang pagiging masipag, di ba? Yung kumbaga parang aasa na lang ako dito, gano'n. O kaya, nandiyan naman ang Diyos eh. Di ba yung mga gano'n nga yung ibang tao? Siyempre, dapat yun, sabayan mo rin ang gawa, sabayan mo rin ang pagkilos. Kasi, hindi lang naman ibababa sa'yo ng Diyos yung mga bagay na gano'n. Tsaka hindi lang din siya agad-agad. Kailangan din, may tamang panahon kasi sa lahat ng bagay. Yung worst, doon tayo sa worst muna siguro. Worst experience, nag-comment ka naman sir, diba? Worst experience mo sa pag-commute. Sa kabila ng tayo ang number 1. Number 1? sa ranking ng traffic sa Buong mundo. Ako, nabibisit ako dyan kapag kasi syempre, ako sa tagal ng panahon ng pagko-commute ko, wala 2004, nagko-commute na ako papuntang Fairview. Ako nakabisit ko dyan yung, transyado ko na yung oras eh. 45 minutes, 50 minutes, bilang may mga eksena sa daan na nakakabisit yung driver, malilate ka na, biglang magpapagas ka. Yung mga gano'n, di ba, kasi, mo matatansya mo yung oras mo na, eto, ganitong oras, nandun na ako eh. Tapos bilang, minsan, parang nananadya rin talaga minsan yung ibang mga drivers na alam nila na rush hour yung marami pumapasok. Bilang babagalan nila yung takbo nila. Tapos parang kado-kado na lang, hihingan nila ng pasahero. May mga ganun. Kaya nakakainis din yun. Tsaka lalo na yung mainit. Tapos yung katabi mo, iba rin yung amoy. Ano yun? Di ba yung mga ganun? Ito, bagong pasok. Oo, kasi syempre pag papasok ka kasi hindi naman lahat ng mga sa umaga, hindi naman lahat kasi ng tao doon ay papasok din. Di ba yung iba doon parang natulog overnight, tapos makakasabay mo. Yung mga ganun, tapos iba-iba kasi kayo ng amoy. Umitik na yung iba. Oo, tsaka minsan, iba yung parang amoy higaan, yung mga ganun na, di ba, hindi man lang nakapag ng katawan. Tsaka minsan sa pag-uwi na... Nahalo yun eh. Nahalo yun. Mapa-aircon o hindi aircon, nahalo yun. Oo, just lalo na kunwari ikaw yung katabi. Di ba parang nakakabuisit na maayos ka. Tapos bilang, siyempre kahit pa paano, didikit sa katawan mo yung amoy eh. Pagka pauwi ka pa naman, tas marumi ka, okay mo ba ako? Wala kang pakialam ko. Oo, kasi siyempre... Sige, hawakan ko kayo. Tsaka gusto mo kasi na makapahinga ka, makarating ka kagad para makapahinga. Pero pag pauwi naman, minsan comment ko naman dyan, kapag umupo ako sa tabi ng driver. Kasi lalo na pag tricycle, iba yung gaganon yung amoy nun. Kasi yung tricycle driver, parang, ba't hindi ba nanabalit ng damit? Parang gaganon din talaga, didikit din sa'yo. Kasi kahit na naka-face mask ka, tapos, maamoy mo pa rin yun eh. Tsaka isa pang nakakainis dun sa akin sa pag nag-commute ako yung driver. Tapos meron siyang kaangkas na asawa niya. Kasi ikaw, wala ka nang maupuan. Saan ka sa likod? Oo, minsan di ba sa likod? Kunwari, ilan kami. Ba't hindi sa loob? Kasi minsan, kunwari, ilan kami sasakay. Hindi siyempre, 3, 2. Hindi siyempre, mapupunta sa likod. Tapos may kasama pa siyang babae, yung asawa niya na. Nakayakap. Oo, ikaw parang magbabayad ka naman, pero wala ka nang maupuan. Pero may samurai ako. Nakakainis din minsan talaga. Kasi, kumpleto naman yung bayad mo, pero hindi ka na-satisfied dun sa servisyo. Saan ba tayo magreklamo yan? Hindi, natanong ko na. Hindi, kasi yung back ride, di ba tricycle? Yung driver, tapos yung sinasabi mo angkas niya, misis niya o jowa niya, intended yun para sa dalawang tao lang. Oo nga. Yung pangatlo doon, gamit na yun eh. Pero ginawa, yung tricycle kasi sa atin, ginagawang dalawa yung sakay, pero ang totoo nun, isa lang yung capacity nun para sa pasahero hindi kasama yung driver. So, kung talagang dalawa yung sa likuran, lugi talaga yung nasa dulo. Diba? Tsaka nasa ba nakakainis dyan sa talking about tricycle, nasa ba nakakainis dyan yung meron pa sila mga matrix, dito sa Quezon City gano'n meron tricycle matrix. Tapos nakalagay doon na yung fare na yun ay
hahatiin siya sa lahat ng pasahero. Pero hindi naman din akma yung paghati ng mga bayad, di ba? Nakakainis no? Kasi gagaya halimbawa, sa amin, sa lugar namin, 35 pesos ang bayad. Tapos, pag nagdalawa kayo, tig-20 kayo. Edi sabi ko, 35, dapat edi naging 40 na. Sobra na siya ng 5 piso. Kapag naman naging 3 kayo, 15 isa. Minsan, pag more than 3 pa, 15 pa rin ang bayad. Sabi ko, kaya ka lang nakalagay dito 35. Hahatiin siya sa lahat ng pasahero. Tapos, yun ang inaano ng mga driver. Ang sabi sa akin nung thank you, sabi sa akin nung kakilala ko na operator siya, ano daw, hindi naman daw gano'n, dapat daw magreklamo. Kaya sabi ko kasi doon, okay lang naman na magreklamo, kaya kasi abala kasi yung mga gano'n eh. Kaya marami din talaga tayong mga kababayan na hindi na nagre-reklamo. Kasi parang nagreklamo ako, tumagal yung reklamo ko, naglalaro ko ng piso, 2 piso. Diba? Ang sabi naman ng iba sa akin na, pabayaan mo na kasi syempre, tulong mo sa driver. Pero kasi sa akin, wala namang kaso kahit magkano pa ibayad ko dyan. Ang ano ko lang kasi doon, nasatisfy ako. Ang sarap! Saka yung expectation mo eh. Oo, isa pa yun. Di ba? Na-expect ka na, ito lang babayad ko, bakit ganito? Kumbaga, nasira na kagad yung mood mo dahil instead na 25 o 20, tumaas ng 30 o kaya... Lalo na nung una kasi, parang nagkaano pa ako, parang ba't gano'n. Kasi nung katagalan, okay na lang. Kasi syempre mga kakilala ko rin naman yung ibang mga drivers. Pero ang ano ko lang kasi doon na, kahit magkano yan, basta satisfied ako sa serbisyo, gano'n. Okay lang sa akin. Hindi nga eh. Yun yung problema. Oo, yun na nga yun. Pero katagalan, gano'n naman tayo mga Filipino katagalan kasi parang na-okay na tayo sa sitwasyon. Kasi wala tayong magawa eh. Yun yung sistema eh, magre-reklamo ka, magmumuha ka lang nagmamayabang o maliit lang na bagay. Oo, pinapalaki mo pa. So, tanggapin mo na lang yun yung sistema. Yung sa iba naman, sabihin nila na akala mo kung sino to. May parang gano'n ba? No. Siyempre, ang isa rin mentality ko kasi dyan na kung magkakasama kayo sa lugar, kayo rin naman ang magtutulungan eh. Diba paano kung biglang mag-emergency, tapos biglang ay namin tulungan yan kasi mareklamo yan. Mga ganun. Kaya katagalan, okay na lang din yun. Basta yung servisyo lang ang gusto ko na okay. Yun lang naman, parang kailan natin makakamit yung ganong klaseng quality na servisyo na hinahanap natin na parang ang labo eh, unless may magbago na sa sistema. Oo, kasi ang ano ko rin naman kasi dyan, dapat talaga kung gusto talaga natin na magbago yung sistema, meron talagang manguna. Kaya lang nga, chef, sa panahon kasi ngayon, halos natanda ako busy eh. Wala namang manguna talaga para dyan sa ganyang ano, kung hindi talaga yung pagtutunan ng pansin yan. Kaya yung kasi kung halimbawa ako, manguna ako sa ganyan, maabala rin ako sa... Tsaka wala kang, mauubos yung oras mo doon, yung effort mo, yung ano mo doon, energy mo doon sa... Parang kang nagre-reklamo lang sa maliit na bagay. Nagre-reklamo lang sa hangin. Kasi ito, di ba parang absent ka sa trabaho para dyan, parang ano pinaglalaban mo? Diba? Parang yung mawawala sa iyo, mas malaki kaysa doon sa makukuha mo. Kasi hindi ka naman... mo na lang. Di ba hindi ka naman kasi sasabihin nila na, ano ngayon, napanalo mo yung kaso, bayani ka ba? Parang gano'n. Hindi na naman kasi bayani ka ba? True. Diba? Kaya ang ano doon, kung titignan mo na lang sa ibang bagay, tulog mo na lang sa kanila yun. Di ba na okay naman tayo, at least hindi tayo nagkakasiraan. Yun yung tatak na very Pinoy na. Yan mo na. Oo, kasi syempre, ang ano rin kasi natin yung pakikisama. Makikisama ka rin talaga kaya saan ka magpapalito. Anyway.